Nakakabanahag na ng pag-asa ang mga may akda ng panukalang batas na naglalayong kilalanin ang August 14 ng bawat taon bilang National Memorial Day para sa Comfort Women. Nagagalak na rin po kami sa magandang balita na ang House Bill No. 3687 ay kasalukuyan na nating tinatalakay. Sa pagdinig ng House Committee on Revision of Law na pinamumunuan ni Rizal 2nd District Representative Emigdio Tanwatyo III sa House Bill No. 3687, umani ng pagsuporta mula sa mga miyembro ng komite ang panukala. Sa sponsorship speech ni na Representative Ko at Representative Sara Ilago, ipinaliwanag nila ang kahalagahan ng pagkilala sa mga kababaihan na biktima ng tinagurian nilang modern day sexual slavery ng mga sundalong Hapon. Panukalang naglalayong takdaan ng Agosto 14 ng bawat taon bilang pambansang araw ng paggunita sa mga comfort women. Isang araw upang parangalan ang tapang ng victim survivors ng abuso, alalahanin ang mga yumao ng walang hustisya, at panagutin ang ating pamahalaan sa kahiyahiyang pagpapabaya nito sa mga babae ng ilang dekada ng nakikibaka para sa pagkilala at kabayaran. Ang terminong comfort women ay isang malaking euphemism. Ito ay nagpapabango sa katotohanan. Isa sa pinakasistematiko at malupit na kampanya ng sexual at na pagkakaalipin sa kasaysayan. Mahigit 30 taon na mula nang lumabas si Lola Rosa. Sa 400 victim survivors noong 1990s, 40 na lang po silang buhay ngayon. Hinihikayat ko ang komiting ito na paboran ang House Bill No. 3687. Parangalan natin ang alaala at tapang ng ating mga lola. Mahigit 30 taon na umano mula nang lumantad ang kauna-unahang Pilipina comfort women, subalit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakakakuha ng katarungan mula sa naranasang pang-aabusong sexual at psikolohikal mula sa kuko ng mga sundalong Hapon na nambaboy sa ating mga kababaihan. Mr. Chair, the reason for this earnestness is that our lolas cannot afford any more delays to their long-standing struggle for justice, recognition, and reparation. Most of the comfort women we know of today are actually already old, sick, and frail. A number of them have already passed away without ever witnessing justice prevail. Thus, in solidarity with our courageous lolas, it is our duty to never forget. At naniniwala ang representasyong ito mula sa Gabriela na isang pamamaraan para hindi makalimutan ang karanasan at ang katapangan ng ating mga lola ay ang taon-taon na paggunita sa National Memorial Day for Filipino Comfort Women. Kalakip ng ating pagpapanawagan para sa reparasyon at hustisya, justice for comfort women, and wartime sexual violence. Sa naturang ding pagdinig, nagpahayag ng kanilang pagpapatunay ang Lila Pilipina, ang NGO na nangangasiwa sa pagdodokumento at nakikipaglaban para sa mga Pilipino comfort women para makamit ang katarungan. Kami po ang Lila Pilipina, organisasyon ng mga Filipino comfort women o kababaihang naging biktima ng sexual na pang-aalipin ng Japanese Imperial Army noong World War II. Patuloy na tumatanggi ang gobyernong Hapon sa kahingiang opisyal at publikong paghingi ng tawad sa mga biktima at sa pagbibigay ng war reparations o bayad pinsala sa mga biktima o sa kanilang pamilya. Pero singhalaga at nasa kapangyarihan ng kongresong ito ang pagbibigay ng opisyal na pagkilala sa ating mga lolang naging comfort women. Sa panahong wala na sila, tungkulin nating mga Pilipino at lalo na ng mga lider ng ating bansa na itaguyod ang kanilang alaala hindi lamang dahil sa sakripisyong kanilang naranasan, kundi upang ituwid ang isang malaking inhustisyang nangyari sa ating mahal na bansang Pilipinas. Samantala, iminungkay sa komite na ang lahat na present sa committee hearing ay gawing co-author ng panukala. Mr. Chair. There is a motion by Representative Zamora that all members of the committee be made co-authors with the indulgence of the principal authors. Any second? Second, any objections? Being none, motion of Representative Zamora is carried. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.